Awat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunugan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Tinig ng Diyos ating pakinggan, gabay ng simbahan ating kailangan, payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Po mga kapanalig, magandang gabi po. At kami naman ay mapapakinggan ninyo po sa TV, but at the same time also sa audio. At siyempre, kasama ko lagi si Brother. Ito po ang inyong lingkod, Father Bong Bonggayan, SBD. Ed? Si Ed, wala pa. Andito na siya. Hello, yan po. Habang inaayos pa ata ni Brother Ed yung kanyang si Brother Ed ay nawawala. And anyway po mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayong linggo, ipinahahayag ni Jesus ang paggawad ng gantimpala sa mga taong karapat dapat tumanggap nito. Gayunpaman, hindi marapat na nakatuon lamang tayo sa gantimpala na hatid ng karangalan. Inaanyayahan tayo na Jesus na muli siyang tanggapin bilang Diyos at dakilang gantimpala natin. Buhay, naganap at kasiya-siya ang makakamtan ng sinumang tumatanggap kay Jesus. Ayan. Hindi pa rin. Kanina si Brother Ed ay nakita ko na. Pero nawala. Okay. Ngayon mga kapanalig at mag-umpisa po tayo sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami ngayong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot, panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon si Brother Ed ay nandito na. Brother Ed! Oh, Nagabi, Father Bong, ganda gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Virtual kami ni Father Bong ngayong June 28 at matatapos na po ang buwan ng Hunyo. ng Hunyo. 2 araw na lang. Hunyo. So yan, kami ni Brother Ed ay nandito na po. At bilang paunang salita dito po sa ating kapanalig sa DZRH, si Jesus ay pinakamahigpit sa lahat ng leader espiritual. Hindi siya nasisiyahan sa tingting panakula at kasunduan. Ayaw niya sa mga tagasunod na mag-aalangan. Walang iba o sinumang namamagitan sa kanya at sa mga tagasunod.
Ito ang isang kahingiang Diyos lamang ang makapaglalagda. At lalong higit na hindi si Jesus ay humihingi isang malinaw na palatandaang siya ay Diyos din. Sa kabilang dako, ipinangangako niya kung anuman ang ipangangako ng Ama, ang buhay na walang hanggan. Iyon ang kanyang pangako sa mga nagbuwis ng buhay sa lupa at dahil sa kanya, walang ibang makapapalit doon. Walang hanggang kadakilaan din ang ipinangangako ng mga dakilang pinunong militar kapag kanilang isinusugo o pinangungunahan ang batalyon sa labanan. Isang gantimpala ang nagtatagal lamang sa ilang henerasyon. Ito ang kahinaan ng sangkatauhan. Ngunit hindi para sa Diyos. Hindi malilimutan at mananatiling walang hanggang gantimpala ang anumang ginawa natin para kay Jesus. Maging ang isang basong tubig na inihahandog dahil sa Kanya ay masagana ang magiging gantimpala mula sa Kanya sa isang paraang siya lamang ang makagagawa. Ayan po mga kapanalig. Agad natin pakinggan ang unang pagbasa. Ito po'y hango sa ikalawang hari, kabanatay 4, versikulo 8 hanggang 11 at 14 at 16. So pakinggan natin po ang unang pagbasa, Brother Ed. Magbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan si Eliseo ay napunta sa Sonem. May isang mayamang babae doon. At siya ay inanyayahan na kumain sa kanila. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pumupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit hindi natin siya ipagawa ng isang silid para matutuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gize, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gize, "Wala po. Wala siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Nawala si Father Pong siguro. Anyway, tuloy din natin sa ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay nabibilang na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama siya at tayo mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Ang ikalawang pagbasa ay hango sa Roma at ito ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo mula sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na binyagan kay Kristo Jesus
ay nabinyagan din sa kamatayan. Sa mga tuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo ang muling binuhay ay hindi muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Dapat mo't buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Samantalang inaantay natin si Father Bong, balik muna tayo sa studio. Sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico po. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Sumahin nyo. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Yan, kami po ay nagbabalik, mga kapanalig. Alam po ninyo, mga kapanalig, walang kalahating sukat. Si Jesus ay may mga hindi pangkaraniwang kahilingan. Ang umiibig sama o sa ina, sa anak na lalaki o babae, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito po ay ang from Matthew chapter 10, verse 37. Ang nais niya ganap at buong katapatan sa kanya, maging sa pagtatangi sa mga pinakamalapit na kamag-anak at sa sarili. Mangilan-ngilan kung mayroong mang espiritual na pinuno noong nakaraan o sa kasalukuyan na humiling ng ganitong kabigat. Subalit ginawa ito ni Jesus at ang mga pahiwatig ng kanyang pahayag ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ang ibig niya ay ganap na katapatan tulad ng katapatan ng mga Hudyo sa Diyos. Tunay ngang itinatakda ni Jesus ang kanyang sarili bilang katiyakan. Siya nga ang anak ng tao na tutumbasan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya naman, nagbibigay din siya ng mga hindi pangkaraniwang pangako, mga pangako na hangad niya mismo na ikasakatuparan sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang gawin ito. Nakikisa siya maging sa mga pinakamaliit na mga tumanggap sa kanya bilang pangunahin sa kanilang buhay at nangangakong gagantimpalaan maging ang pinakamunting pagpapakita ng pagtanggap, paggalang o pagtulong sa kanila dahil sa kanyang ngalan. Nalalaman natin ang gantimpala niya ay tunay na mahalaga. Ang makapiling siya magpasawalang hanggan sa langit. Isang pangako na hindi maibibigay ng sino mang magulang, kamag-anak o hari. Ang pagtalikod at paglayo sa lahat ng bagay at tao alang-alang kay Kristo ay pakikibahagi sa kanyang pagkamatay. Ang magtamasa ng gantimpalang kanyang ipinangako ay pakikibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Milyong mananampalataya ang nagbuwis ng kanilang buhay sa kanyang salita sa mahigit 20 taong siglo. Sa kanilang pag-ibig sa kanya, nalampasan nila ang lahat ng mga tukso at pagbabanta. Daan-libong mga martir ang minarapat na mamatay kaysa siya ay ikaila. Ang kanilang buhay, lalo na ang kanilang kamatayan, ang pinakamagandang paglalahad at pagpapatunay sa kanyang talata. Ano ito? Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay
ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Marami namang hindi martir ang namuhay na tila isang martir na rin. Ginugugol ang lahat ng kanilang lakas, kayamanan at pagkakataon sa paglilingkod sa mga kapwang naghihikahos at higit sa mga nangangailangan ng tulong. Sa mata ng mga hangal na tao, sayang ang kanilang buhay. Sa mata ni Kristo, yaong mga kain, sayang ng buhay at sayang ang pagkakataon, ang pinakamabunga at karapat-dapat para sa isang walang hanggang gantimpala. Tulad ng dati, hinahamin tayo mga kapanalig ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga kahilingan. Hinahamon niya tayong isaayos ang dapat na manguna sa ating buhay. Nasa atin ang katugunan, ang handang mawala na ang lahat, siya lamang ang matagpuan, at sa kanya matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Yan po mga kapanalig. Brother Ed, meron ka ba dyan na mga kuhampa, mga text messages? Tayong text messages, Father Bong. Si Ivy Gutierrez, good evening. Listening from Tayog, Pangasinan. Si Raul Destacamento. Bago to. Magandang gabi, Father Bong. Brother Red, watching from Sorsogon City. Si Leo Habares, good evening, kapanalig. DZRH, pakibati daw kay Ann Gabua, kay Maylin Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Puerto Princesa City in Palawan. Thank you, Leo. Antonia Brica, good evening. Si Dariel Bert, shout out kay Dalier Bert, all the way from Brooks Point. Nakikinig sa atin, happy 77th founding sa Brooks Point, Palawan. Si Joseph Bandol Cabrera, good evening, Father Bong. Brother Red, prayers for the family and the Corpus family. Good evening kay Tristan Wyatt Gulay, kay Nelson Malinaw. Good evening, Father Bong. Brother Red, sama na si Delia Doria. Wabata rin sa atin ng good evening and God bless. Si Blanca Manaba, blessed Sunday, Father Bong and Brother Red, and happy fiesta sa Ormoc City. Oh, the Saints Peter and Paul, ang kanilang patron saint doon sa Ormoc City. Tsaka magandang gabi rin sa atin, coming from Teresita Tienza, sa atin Facebook, sa ating YouTube live, Father Bong. Yun muna. Ayan po. Ayan po mga kapanalig. Alam po ninyo sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na ipinapakita ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod sa Kanya. Una, sinabi niya, ang umiibig sa Ama o Ina nang higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Maaaring mahirap tanggapin ang mga salitang ito, lalo na sa ating kulturang nagbibigay halaga sa pamilya. Ngunit hindi sinasabi ni Jesus na mahalin natin ang ating pamilya ng mas kaunti, kundi mahalin natin siya ng higit sa lahat. Hinahamon tayo nito na suriin ang ating mga prioridad. Mahal natin ang ating pamilya at mga kaibigan, tama. Ngunit inilalagay ba natin si Jesus sa sentro ng ating buhay? Noong pumasok ako sa seminaryo, 12 taon na ang nakalipas. Naging malaking hamon ito para sa akin. Ang pagsunod sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagbitaw sa ilang kinagisnan at pagharap sa hindi tiyak. Ngunit napagtanto na ang pag-ibig kay Jesus ng higit sa lahat
ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa iba. Sa halip, ito ay ang pagpayag na ang kanyang pag-ibig ang gumabay sa ating mga ugnayan. Kapag si Jesus ang una, natututo tayong magmahal ng mas totoo, magpatawad ng mas maluwag, at maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Ikalawa, sinabi ni Jesus, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang krus ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa. Ito ay tanda ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang krus. May responsibilidad na hindi natin pinili. Mga pagsubok at mga sitwasyong humahamon sa atin na maging matiisin, mapagpatawad at tapat. Madalas, nais nating iwasan ang mga krus na ito at piliin ang ginhawa. Ngunit ipinapaalaala ni Jesus ng pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtanggap kahit sa mahihirap na bahagi ng buhay ng may pananampalataya at pagtitiwala. Kapag inuugnay natin ang ating mga krus sa Kanya, nagiging makabuluhan ang mga ito. Sa huli, sinabi ni Jesus na kahit ang pagbibigay ng isang basong malamig na tubig ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ipinapaalaala nito na walang maliit na gawa ng pag-ibig sa paningin ng Diyos. Ang mga simpleng kilos, isang mabuting salita, pakikinig, pagtulong, o pag-anyaya sa simpleng pagkain ay mga paraan na may pagsunod kay Jesus. Sa mga ito, nakikilala natin si Kristo sa iba, lalo na sa mga hindi napapansin. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa kaginhawaan, kundi sa tapat na pag-aalay ng sarili. Ito ay ang pagpili sa Kanya, higit sa lahat, pagpapasan ng krus ng may pag-ibig at ang paglilingkod sa kapwa. Ang tunay na pagsunod kay Jesus ay ang pagpili sa Kanya araw-araw at ang magmahal tulad ng Kanyang pagmamahal. Kaya po, mga kapanalig, dito po sa 13 linggo sa karaniwang panahon, una, luntian po green, kaya nga po nakikita ninyo ng aking kwan ngayon, kulay ng shirt ay green, luntian. At mayroon ding St. Peter's pens, yung palabaga, nagko-contribute ang mga tao para ibigay ito sa mga mahihirap. Yan, Obulum Sancti Petri. Kaya po mga kapanalig, maraming bagay nga talaga ang ating magagawa. Kaya balikan po natin ang unang pagbasa. Pinatuloy ng mayamang babae ni Eliseo ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, kinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na matagal na siyang inahangad. Yung pagbasa na naman po sa 2 aklat ng mga hari, yan po
ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay sa Aklat ng Mga Hari at dito po pinatunayan ng ating Panginoon. Ang ikalawang pagbasa mula po sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa mga taga-Roma, nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama siya, tayo'y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya po, sabi niya dito sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kamatayan, sa makatwid, kamatayan. Sa makatwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo mga na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Yan po ang ikalawang pagbasa. Kaya mga kapanalig, atin nang pumunta po sa panalangin ng bayan. Brother Ed, dito po tayo sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Manalangin tayo, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga tao patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit. Ang kapatid namin matinding pinagdadaranan sa pamamagitan ng taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. At sa ilang sandali ng katahimikan, atin ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ama naming banal, tungayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas
upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga kapanalig, marami pang bagay ang ating matutunan dito po sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang ating mga panalangin ay ganito rin, Ama naming lumikha. Kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At napakaganda rin po itong preface. Yung hindi natin lagi kapag ikaw dumadalo sa banal na misa, hindi natin gaano ito na kumba na parang natututunan na ang diwa pala nito ay napakaganda. Tingnan niyo po. Sumayin niyo ang Panginoon at ang ating tugon ay sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas natin ang ating puso at diwa. At ang sagot naman natin, itinaas na namin sa Panginoon. Tapos pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Sabi din natin, ang tugon natin, marapat na siya ay pasalamatan. At ito na nga po, iyong preface. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat na maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi ba? Ganyan. At pagkatapos nito, sinasabi natin, Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Yung paulit-ulit pong Santo, Santo, Santo. 3 beses. Santo, Santo, Santo. Para din ba na Trinity 3 beses, no? Tapos sinasabi, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo't usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. So, hindi ba yan maganda ang mga ito? Then, yung Ama namin, lalong-lalo na yung Ama namin na lahat natin dinadasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, di ba? Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass
against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Yan po ang ating napakagandang panalangin na itinuro ng Panginoon. No? At iyong pagpapahayag din ng pananampalataya. Ito yung pananampalataya na ipinahahayag natin na ito ang ating pinaninindigan. That's why it's called pagpapahayag ng pananampalataya. At dito nga, tayo ay nakatayo. Kaya nga, tumitindig tayo dito. Sa anong sasabi dito? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinarurunan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So yan po, mga kapanalig. Napakaganda po. At sana itong pananampalataya na ating dinadasal tuwing tayo'y dumadalo sa banal na misa. Banal na misa, it is really the sacrifice that the Lord has given His life for us, and then we bring it to our Father in heaven. Kasama na tayo doon. No? Para sa huli, our goal in life will be together with the Trinity in heaven. Wala nang kamatayan. Wala nang pagturusa. But an eternal bliss, an eternal love, togetherness. So, doon po, mga natin. Alam nyo, ngayon nga, yung parabagang yung cyber age, ay ang sinasabi niyan, higit pa sa follow button. We follow button kasi follow button, ano? Kapag gusto natin sundan, sabi, follow button, no? Hindi. Yes, we follow. We follow the cross because it gives life. So yan po, mga kapanalig. Brother Ed, meron ka pa ba dyan ng mga text messages na natatanggap? Wala na, Father Bong. Nabasa na natin kanina, Father Bong. Okay. Ngayon ay ang pagbabasbas, mga kapanalig. Magsiyo ko kayo habang iginagawad
ang pagbabasbas, ilagay ninyo ang kaning kamay sa tapat ng inyong puso. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan po, kami ni Brother Red ay magpapaalam na sa darating na linggo. Kami din naman, Brother Red, ay mapapanood ninyo at kami din sana ay humingi din na ipagdasal mo rin kaming dalawa ni Brother. Ayan, no? Na will be healthy, no? So pareho kami na senior citizen. Ako 80 years old na ho. Imagine 80 years old na, no? Si Brother Ed. Ilang taon ka na, Brother Ed? 70. Ha? 70 po. 70? Oh. Yung pala. 10 years pala ako sa'yo. Okay. So, Brother Ed, tayong dalawa, magpapaalam na, sumainyo ang katotohanan. Good night. Thank you. Okay. Thank you, Brother Ed. At thank you sa mga namumuno po dito sa Manila Broadcasting NBC station. Thank you. Bye-bye. God bless. Corporation ISO. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need